So, ngayon nakasakay na ako and tignan nyo naman, bihis na bihis ako. Formal na formal lang peg natin ngayon because we'll be going for the OCI interview. So nakarating na kami dito sa may Ahmedabad office, FRRO office, especially for my OCI. Pagkatapos namin sa Ahmedabad guys, pupunta kami ngayon dito sa may pilihan ng gold. Kasi nga last time, di ba, I've been telling you na every month gusto ko meron akong binibili kay Ivan. Hello. Good morning everyone. So ngayon nakasakay na ako and tignan nyo naman, bihis na bihis ako. Formal na formal lang peg natin ngayon because we'll be going for the OCI interview. So, 'di ba nga, umalis kami ng bansa before kami ma-interview. So, 'yun yung magiging problema if baka sabihin nila na bakit ako umalis ng bansa, uulit na naman ako ng pag-stay ng 6 months. So, tignan natin kung magkakaproblema tayo tungkol doon sa pagpunta natin ng Maldives. Before kasi kami pumunta ng Maldives, nakapag-apply na ako and actually meron na akong appointment. So, ngayon i-check niya nila yung mga documents ko for verification and interview. I think wala naman siguro magiging problema kasi nag-apply ako, naka 6 months na nga ako ng stay sa India. Tapos after 6 months of stay, nakapag-apply na ako, may interview na ako, and then umalis ako ng bansa. So tingnan natin kung magkakaproblema tayo regarding doon. So for now, ayan na yun si Ivan natutulog, nasa car seat. Tapos pupunta na kami doon. It will take us 4 hours to reach there. So 11 o'clock pa naman yung appointment namin. So 6:30 na. Maaabot naman kami. So ayan, balitaan ko kayo later. Ang sarap ng tulog ng baby ko. Ayan. And Milan is over there sitting in front and Papa is the one driving. So, pupunta kami ngayon sa Ahmedabad guys for our OCI. Finally. And I did not even sleep tonight. So, just back from duty. So, kakagaling lang ni Milan from 24 hours duty. And natugma nga na meron kaming OCI application na interview ngayon. So, si Papa is driving right now. And dala-dala nga namin si Ivan kasi nga ayaw na niyang umiinom gamit yung bote. So mahirap nang iwanan yung bata. So ayun. So nakarating na kami dito sa may Ahmedabad office, FRRO office, especially for my OCI. So they will just interview. Yan, baby. Peace. Tulog na tulog. So, they will just interview us, check our documents for verification, and then, I think we are good to go, and then they will give us our OCI card. Let's see. Ang laki ng building nila dito. Let's go, guys. Actually guys, inabot din ako ng 2 weeks bago inabot din kami ng 2 weeks bago kami magka-appointment dito. So buti na lang binigyan na kami ng appointment. So dala na ni Milan lahat ng mga documents saka mga gamit ni baby. My baby is awake now. Hello my love. Good morning. Good morning. You're done? Namin sa Ahmedabad guys, pupunta kami ngayon dito sa may pilihan ng gold kasi nga last time, di ba, I've been telling you na every month gusto ko meron akong binibili kay Ivan. So magdi 3 months na si Ivan, so bibili tayo ng 3 tola ng ginto para sa kanya. Hindi naman tayo magtatagal guys kasi mga biscuits lang naman ang bibilhin natin. So, let's go inside. Hi! Hello! Ayan guys,
nandito kami. Ang mahal na ng presyo ng gold ngayon. Ayan guys, currently nagbabayad na sila. And ito na namang baby ko, nagpe-feeding siya ngayon. Sobrang laki. Sobrang taas na ng gold ngayon. For $1 is around 81,000. Ito guys, ito yung pagkain natin for today. Yung kaninang nilagay natin na pinaboil natin kaninang umaga. Naghali na ako dito ng mga tomato. And right over here, lulutuin na natin siya. Nagpakulo na tayo nitong mantika. Papainit na tayo. Naman guys, natapos na ni Mami yung paggawa nitong rotli. So up until now guys, hindi pa rin ako gumagawa ng rotli kasi hindi pa tapos yung 3 months. Para makapagpahinga daw yung yung likod ko. So, ilalagay na natin siya dito sa may lalagyan. So, unang lalagay natin guys is itong cumin seeds. So, hayaan lang natin siya na maging color brown. And then, maglagay tayo nitong turmeric powder. After the turmeric powder, we can already put the chili powder. After that, lagay na natin itong tomato natin. So, para mas maging mabilis yung pagka-ano ng tomato natin guys, lagyan natin ng salt. Ayan. And kung napapansin nyo din guys, yung tomato natin is maliliit lang siya. Yung mga tomato kasi natin is maliliit lang yung pagkakahati para agad nga silang maluto. So, after nito, maglalagay tayo ng ito. Maglalagay tayo ng hing. So, ayan. Hayaan lang yung maluto, guys. So, ito naman yung tinatawag natin mix. Mix pator. So, ayan guys, yung kaninang pinapakita ko sa inyo. So, na-boil na siya. Kailan city siya, Mami? 12 city. So, 10 city daw, guys. So, ilalagay na natin yan dito kapag medyo naging okay yung tomato natin. So, okay na yung yung tomato natin, guys. Ngayon, maglalagay na tayo nitong chili powder. May kume already. Bahabaw tikulay gupachi. So, meron tayong cumin seeds, cumin powder, tsaka chili powder. And also, ito. Ayan. Ayaw daw niyang nag-video, guys. Hindi daw siya sanay. So, siya na lang daw yung maglalagay. Kaya pinabayaan ko na. So, nilagay na natin itong mix kator. So, ayan guys. Okay na siya. Titikman mo na lang siya. And then, it will be okay na. Canned. Kapra canned buligya. Canned. Not funny. So, ayan. Meron tayong sugar doon. Lagyan natin siya ng sugar. And ito na yung ulam natin for today. Amchur powder. Amchur powder. So, ulam pa ng amchur powder, guys. Okay din daw yung lemon. Para limbo na yun eh. So, yung substitute namin for the lemon, guys, is itong tinatawag nilang amchur powder. So, wala kasi kaming lemon dito. So, merong alternative si Mami, pampaasim. So, ayan, okay na siya. Hintayin lang natin na medyo lumapot. And then, okay na para kainin. Ayan. Hi guys! So, nakarating na kami dito sa bahay. And nasa taas na nga ako kasi magpapahinga na. So, maaga nga kami nagising kanina kasi kailangan namin pumunta ng Ahmedabad because yung FRRO office namin dito sa lugar namin is sa Ahmedabad. So, Ahmedabad is actually 4 to 4.5 hours away from us. So, from dito sa bahay namin. So, maaga kaming nagising and hindi ko na sana dadalhin si Ivan. Kaya lang ang problema kay Ivan, hindi na siya umiinom ng gatas gamit yung bottle. Gusto niya breastfeeding talaga. So, medyo nahihirapan nga din ako lalo na kapag merong mga importanteng gagawin. Like, pupunta sa mga documentations na ganito, sa tax and all. So, kailangan ko siyang dalhin kasi paano siya kakain kung hindi siya umiinom via bottle, diba? So, medyo mahirap din. Kaya, nung umpisa talaga, bine-breastfed ko siya. Tsaka, mixed fed ba, yung tawag nila, bottle at tsaka breastfeeding sa akin. So, ngayon, parang
ayaw na talaga niya na ayaw na talaga niya na nagbobote. Alam na niya yung texture ng bote tsaka texture ng nipple. So, ayun. Tawag doon. So, maaga nga kaming gumayak. I think around 5 o'clock umalis na kami or 6 o'clock ganyan nakaalis na kami. Tapos, nakarating naman kami on time doon sa may FRRO office. And dahil nga kasama namin si Ivan, binigyan nila kami ng consideration. And nabokya po kami sa OCI, guys, kasi buong akala ko, actually medyo din ako medyo hindi rin kasi ako nagbasa. Ang buong akala ko kasi, once na nakapag-register ka na, and binigyan ka na ng appointment for the interview, valid na yung 6 months na stay. So, yun yung reason talaga kung bakit hindi rin kami umuwi ng Philippines. Kasi, hinihintay nga namin yung OCI. So, ang buong akala ko, since meron na akong schedule for the interview, valid na yun na 6 months. Tapos, diba, umalis kami, pumunta ng Maldives. So, lumabas ako ng bansa, tapos natatakan na naman yung visa ko, yung passport ko. So, ayun, nakita nila na lumabas nga kami ng bansa, kamakailan lang. And yung ika-count nga daw from the date of arrival or latest stamp dito sa India. So, ayun, kakalabas lang namin ng bansa. So, ika-count niyan yung pagpunta ko dito sa India, pagbalik ko. So, yung mga past na stay ko, hindi na daw valid. So, ayun guys, nabokya kami sa OCI. So, wala naman daw din problema kasi guys, kung meron kang OCI or wala kang OCI. Kasi, sinabi nila sa amin na hindi daw sure kung mabibigyan ako ng OCI nga. Kasi, yung iba dumadating after 2 months, 3 months, meron pa nga daw 1 year, 2 years. So, sabi niya sa akin, mag-try nga daw ako sa Philippines, sa embassy sa Philippines, ng Indian Embassy sa Philippines, kung mabibigyan nga daw ako or kung ilang months nga daw yung iti-take ng OCI doon. Kasi nga dito, maraming mga Indians din na kumukuha ng mga OCI, yung mga ibang taga-Amerika, kumukuha sila ng OCI. So, marami daw silang pinaprocess, ganon. So, itry ko nga daw na parang sa Philippines nga ako mag-apply and tingnan ko nga daw doon kung agad ako na magkakaroon ng OCI. So, ayun, nabokya kami guys. So, in the end, ang nangyari, actually, ini-interview na kami. Mas smooth yung process Smooth yung process. Unang pinapunta doon is si Milan. So, in-interview si Milan. Tapos, ako, tinitake care ko si Ivan nun sa kabilang kwarto. Kasi pinaghiwalay muna kaming dalawa kasi interviewin nga kami separately. So, pagka-interview kay Milan, okay naman yung naging interview. Parang tinanong kung saan daw kami nagkakilala. Yung history ba, puro mga lang naman yun subjective lang naman ng mga questions. So, nung hinihingi na nga yung passport ko, ayun, dun nabokya. Kasi nakita nila na nagpunta nga kami ng Maldives, kakatatak lang nung passport. So, dun daw ika-count. Tapos, pinatawag ako na in-explain nga lahat ng mga rules, ganyan. Sabi ko, pasensya na, hindi ko po alam, di namin kasi alam. Akala namin counted na yun, ganyan. Akala ko i-consider, pero sabi nila, pwede naman namin i-accept to, sabi niya. Pero pag in-accept namin to, automatically, mare-reject din sa taas, kasi dadalhin pa nga daw sa Delhi, parang sa Delhi. So, kung in-approve nga dito, mare-reject din naman daw doon. So, hindi na lang nila ipaprocess. So, sabi niya, try again next time. Balik na nga lang daw kami after 6 months kung magstay. Uwi naman ako ng Pilipinas, guys. So, parang hindi na muna namin kukuhanin yung OCI. Tignan muna namin kung ano yung sitwasyon. Baka, pagkabalik na lang namin ng Philippines, doon na lang ako magstay ulit ng 6 months dito, tuloy-tuloy. Tapos, doon na lang ako mag-apply ng OCI. So, after namin umalis dun sa FRRO office, tsaka naman kami nagpunta sa Varodra kasi bumili nga kami ng gold kasi nga, diba, 3 months na si Ivan. So, ayun, bumili lang kami ng mga golds for Ivan kasi every month gusto ko, every nagbe-birthday siya, gusto ko meron akong ipon para sa kanya. Dahil ngayon na kumikita kaming dalawang mag-asawa, gusto ko yung kita namin isinesave ko. And para kapag medyo tumanda na si Ivan, hindi na namin problemahin yung pang-aral niya. Kung gusto niya mag-abroad, gusto niyang mag-aral sa ibang bansa, naka-separate na yung mga gold biscuits na siyang gagamitin niya for
tuition fee and all. And at the same time, kami mag-asawa, yung lifestyle namin, maano pa rin namin, masusustain pa rin namin, kahit na hindi kami aasa sa baby. Gets nyo ba ako? Ang motto kasi namin ni Milan, guys, si Ivan, wala siyang responsibility sa amin. Kami ang may responsibility kay Ivan kasi hindi naman ginusto ni Ivan na ano siya dito sa mundo. Parang mabuo siya dito sa mundo. So, full responsibility namin si Ivan. And at the same time, ang dami na naming mga insurance para pagtanda namin, hindi kami manghihingi sa anak namin, ganon. Gusto namin, kahit na matanda kami, stable pa rin kami and hindi kami maging pasanin sa baby namin. So, ayun guys, as much as possible, nag-i-invest talaga kami for long term. Every month, ang dami naming bills, ang dami naming mga payments. Pero, hindi namin ko na-consider ng mga bills yun. Parang kino-consider namin sila as investments. Kasi, mga life insurance policies, SIP, ganyan, monthly fixed deposit, recurring deposit, ganyan. So, ayun. Tapos, gold every month, binibilhan ko yung baby ko. Hindi ako gumagastos. Kung nakikita nyo, guys, sobrang simple-simple lang ng mga suot ko. Sobrang, hindi talaga ako maluho. Hindi ako nabibili ng mga makeup. Kasi, ayun, siguro based na lang din sa personality. Ang mas gusto ko is yung mga naiipon ko, napupunta agad sa anak ko para kahit agad akong mag-retire or agad akong mawala, meron na, stable na siya. Hindi ko na iisipin and hindi ko na aalalahanin pa kung paano siya mabubuhay. So, ayun. Tapos, ang motto pa kasi namin mag-asawa, guys, yung pera ng mga binan ko, tsaka mga lupain nila, sa kanila pa yun. Hindi pa sa amin yun. So, yung sa amin ni Milan, sila-separate pa namin yung mga earnings namin. Hindi namin dito na-consider na may raming lupain yung binan ko, mabubuhay naman kami. Hindi po namin kino-consider yun na sa amin yung sa kanila. Kasi, nandyan pa naman sila. And, para namomotivate kami na i-build yung sarili naming empire, yung i-build yung sarili naming mga ari-arian, ganun. So, ayun guys. I hope nag-enjoy kayo sa video na ito. And, ibalitaan kayo sa mga susunod na araw since malapit na nga po yung Diwali and New Year nila dito. So, ang daming mga ganap sa mga susunod na araw. So, ayun. Thank you all for watching. See you tomorrow. Bye-bye.